Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay patuloy na pinapalakas ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng pagkuha at pagpapaunlad ng iba't ibang missile system. Narito ang ilan sa mga pangunahing missile system na bahagi ng arsenal ng Pilipinas at ang kanilang mga kakayahan. Una, BrahMos Supersonic Cruise Missile. Noong Enero 2022, lumagda ang Department of National Defense ng kontrata sa India para sa 3 battery ng BrahMos Supersonic Cruise Missiles na nagkakahalaga ng 374 na milyon, 376,000 at 76 na milyon na dolyar. Ang bawat battery ay binubuo ng 3 mobile firing units na may kakayahang maglunsad ng mga missile na may saklaw na hanggang 200 at 70 kilometro. Ang mga missile na ito ay may bilis na Mach 2.8 hanggang 3 na nagpapahintulot sa mabilis at tumpak na pag-atake laban sa mga target sa dagat at lupa. Inaasahang mapapalakas nito ang kakayahan ng Philippine Marine Corps na protektahan ang teritoryo ng bansa laban sa mga banta sa karagatan. Pangalawa, Spike ER Missile System. Noong 2018, inilunsad ng Philippine Navy ang kanilang unang missile system gamit ang Spike ER Extended Range Missiles mula sa Israel. Ang mga missile na ito ay may saklaw na mula 400 metro hanggang 8,000 metro at may kakayahang tumagos ng hanggang 1,000 milimetro ng rolled homogeneous armor na epektibo laban sa maliliit na barko at armored vehicles. Ang mga ito ay naka-install sa Multi-Purpose Attack Craft MPAC Mark III ng Philippine Navy na nagpapalakas sa kanilang kakayahan sa coastal defense at interdiction operations. Pangatlo, Typhoon Missile System. Noong Disyembre 2024, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang plano ng Pilipinas na kumuha ng sariling medium-range missile system kasunod ng deployment ng US Typhoon Missile System para sa joint exercises. Ang Typhoon system ay may kakayahang maglunsad ng iba't ibang uri ng missile kabilang ang SM-6 na may saklaw na higit sa 482 kilometro. Ito ay maaaring gamitin para sa air defense, anti-ship at precision land attack missions na magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili laban sa iba't ibang banta sa rehiyon. Pang-apat, Land-Based Missile System LBMS. Ang Philippine Army ay nasa proseso ng pagkuha ng kanilang unang long-range missile systems sa ilalim ng Land-Based Missile System Acquisition Project. Layunin nitong bigyan ang hukbo ng kakayahang umatake sa mga target na lampas sa baybay ng bansa, partikular na laban sa mga banta mula sa mga barko ng kaaway. Ang proyekto ay bahagi ng Horizon 2 phase ng revised AFP Modernization Program na may planong kumuha ng hindi bababa sa 2 battery ng missile systems. Panglima, anti-tank missile systems. Noong Abril 2023, isinagawa ng Philippine Army ang pagsubok sa FGM-148 Javelin anti-tank missile system sa panahon ng balikatan exercises. Ang Javelin ay kilala sa kakayahan nitong tumagos sa modernong armor at ginagamit sa iba't ibang conflict zones. Bukod dito, noong Nobyembre 2024, naglabas ang hukbo ng Notice of Award para sa limitadong pagbili ng 81K Raybolt system mula sa South Korea para sa pagsusuri at posibleng mas malawakang paggamit sa hinaharap. Pang-anim, Jose Rizal Class Frigates. Ang Philippine Navy ay may 2 Jose Rizal Class Frigates na may kakayahang magdala ng iba't ibang missile systems. Ang mga barkong ito ay dinisenyo upang magamit para sa multi-role operations kabilang ang anti-air, anti-surface at anti-submarine warfare. Bagamat hindi pa ganap na naisasama ang mga missile systems sa mga barkong ito ay bahagi ng patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, layunin ng Pilipinas na mapalakas ang kakayahan nitong ipagtanggol ang soberanya at integridad ng teritoryo nito laban sa iba't ibang banta sa rehiyon. Ang mga kagamitang ito ay malaking tulong para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Sana patuloy ang pag-usad ng modernisasyon upang mas mapalakas pa ang kakayahan ng ating bansa laban sa mga mananakop. Para sa iba pang balita, pagbisita ng JS Noshiro FFM 003, isang multi-role frigate ng bansang Japan. Ang JS Noshiro FFM 3, isang stealth multi-role frigate ng Japan Maritime Self-Defense Force JMSDF
ay bumisita sa Pilipinas kamakailan noong Marso 26, 2025. Dumaong ito sa Naval Operating Base Subic sa Zambales para sa inaugural port call nito. Ang pagbisitang ito ay nagpapakita ng patuloy na paglakas ng ugnayang pandagat sa pagitan ng Japan at Pilipinas na naglalayong palakasin ang kapayapaan, katatagan at kasaganaan sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Matapos ang pagbisita sa Subic, lumahok ang JS Noshiro sa isang pinagsamang naval drill kasama ang mga barko mula sa Pilipinas at Estados Unidos sa pinag-aagawang bahagi ng South China Sea malapit sa Scarborough Shoal. Ang mga pagsasanay na ito ay bahagi ng multilateral maritime cooperative activity na naglalayong pahusayin ang kahandaan sa krisis at palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga kaalyadong bansa. Ano ang alyansang kasunduan ng Japan at Pilipinas? Ang alyansang kasunduan ng Japan at Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang kasunduan at kooperasyon sa larangan ng depensa, ekonomiya at seguridad. Narito ang ilan sa mga mahahalagang kasunduan. Una, Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement (RAA). Nilagdaan noong 7 ng Hulyo 2023, ito ay isang defense agreement na nagpapahintulot sa pagbisita ng mga tropa ng Japan sa Pilipinas at kabaliktaran para sa joint military exercises at humanitarian assistance. Layunin nitong palakasin ang depensa laban sa mga banta sa seguridad lalo na sa South China Sea. Pangalawa, Mutual Defense and Security Cooperation. Japan at Pilipinas ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang defense cooperation, kabilang ang pagbibigay ng military equipment ng Japan sa Pilipinas gaya ng radar systems at Coast Guard vessels. Parehong bansa ay kaalyado rin ng Estados Unidos kaya bahagi sila ng Trilateral Security Partnership. Pangatlo, Official Development Assistance ODA ng Japan sa Pilipinas. Japan ang isa sa pinakamalaking economic partners ng Pilipinas at nagbibigay ng pautang at grant para sa infrastruktura tulad ng Metro Manila Subway Project at iba pang transport systems. Sa ilalim ng Japan International Cooperation Agency, JICA, patuloy ang suporta sa disaster response at economic development ng Pilipinas. Pang-apat, Economic Partnership Agreement, JIPEPA. Ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement, JIPEPA, ay isang kasunduan na nagpapababa ng taripa sa mga produkto at nagpapadali ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagbibigay rin ito ng oportunidad sa mga Pilipino na makapagtrabaho sa Japan tulad ng nurses at caregivers. Panglima, Maritime Security Cooperation. Dahil sa tensyon sa West Philippine Sea, tinutulungan ng Japan ang Pilipinas sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard (PCG) sa pamamagitan ng pagbibigay ng patrol vessels at training programs. Noong 2024, ipinangako ng Japan ang higit 6 milyong yen para sa modernisasyon ng maritime surveillance ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang alyansa ng Japan at Pilipinas ay patuloy na lumalakas, lalo na sa harap ng mga hamon sa seguridad at ekonomiya sa rehiyon. Bago tayo magtapos, ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Idol Freddy Atoli, ang may request ng topic na ito, June Suwaib, Sherwin Manangan, Antonio Pauyon, Edwin Cabrera, Romulo Boyo, Joselito Rivera, Nestor Portugues, Cheryl Losa, Real Talk, Albert Gabiniti, Frederick Tirado, at Papsi Eligo. Maraming salamat po mga idol sa inyong panunood at suporta. Kita-kita ulit tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.